bihag ng kasalanan, pinatawad, pinagpala ng lubusan. Sino po ang mga pinagpala dito? Sumigaw ng hallelujah! Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Tayo'y magsaya, ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka, ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Sing dakilang biyaya, dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala, pinagpala ng Panginoon. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka, ikaw lamang ang aming pag-asa. Lahat ng labi, ang lahat ay lahat ng tuhod, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Salamat, Panginoon. Dakilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan. Salamat, Panginoon. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Ako yun, Panginoon! Woo! Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya,
Hallelujah! Jesus, ikaw lamang ang Panginoon dito sa iglesyang ito. Hallelujah! Praise God! Umpisa pa lang, nagpapasiklab na si Lord, di ba? Hallelujah! Grabe, ang saya-saya. Di ba? Ang saya-saya ng atmosphere kasi, bakit tayo nagsasaya? Dahil po kasama natin ngayon ang ating Panginoon, di ba? Pinagdiriwang po natin ang kanyang kabutihan sa bawat buhay natin, di ba? Sabi nga kanina, nagsasaya tayo dahil tayo pinagpala ng ating Panginoon, di ba? Lahat po ba pinagpala ng ating Panginoon itong mga nakaraang linggo? Ayan, praise God. Pag sinabi po natin pinagpala tayo, kailangan po ibalik natin yung papuri at pasasalamat sa ating Panginoon, di ba? Kanina parang may nagtaas yata kanina dito sa likod. Di ba? At ako po ay galak din pong nagsasaya dahil yung pong dating kasama namin sa Pandakan ay nakita ko rin po dito ngayon. Ayan, yung aking pong tokayo, si Sugar Ray. Sugar Ray, welcome back. Ayan, praise the Lord. Ha? Ayan, praise. Halika na, punta ka dito. Tara, halika, ayan si Sugar Ray, oh. Hindi, ayan, siguro mga 10 taon siguro yun, di ba? Ayan, may season din naman to. Pero tingnan nyo, hindi nagbago si Sugar Ray, di ba? Guwapo pa rin at mukhang bata pa rin. Ayan. Hindi ako prepared. Ayun, thankful lang ako kay God kasi andito na ulit ako. Tsaka, ayun, after so many years, ayun. Yung mga times kasi na hindi na ako nakapag-church, so kasi wala na rin yun sa Pandakan and may conflicts sa schedule. Ayun. Parang yung mga years na yun, parang nasanay na ako na hindi ako nakapag-church. Kaya lang, may times na, alam mo yun, parang masaya ka kasama yung mga bagong friends mo, mga ka-workmate mo na pag-banding kayo. Kaya lang, pag may mga times na pag mag-isa ka lang, parang may kulang pa rin. Tapos, ayun. So, thankful lang ako kay God kasi binigay niya sa akin yung matagal ko nang hinihintay na off sa work na Saturday and Sunday. So, yun agad yung pumasok sa isip ko. Thank you God kasi. Praise God. Si Sugar Ray, ayan. Dati kasama namin si Sugar Ray, maliit pa, pero hanggang ngayon, maliit pa rin. Lumaki na naman yung kanyang puso, di ba? Ayan, so napaka-saya sa puso natin na makasama natin yung mga dati natin mga kapatiran, di ba? Actually, palagay ko, hindi, talagang totoong produkto siya ng panalangin. Kasi dun sa aming cell group, sa Pandicielo, lahat ng mga kasamahan namin dati sa Pandakan, nakalista po yan sa notebook ni Sister Mako. So, every time po yan, bago matapos yung pinagpipray po namin bawat isa yan. Kaya, wala pong imposible sa panalangin, di ba? Amen po ba? Kanina kausap ko nga si Sugar Ray, sabi niya, pinaayos na daw niya yung kanyang schedule at gusto niya magkaroon daw ng ministry. Biro mo, babalik lang gusto niya mag-ministry kagad, di ba? So, pero kailangan dumaan ka muna sa proseso ulit, Brad, di ba? Ayan. So, isa na lang po, gusto magpatutuo sa ating Panginoon. Wala na ba? Ayun, si kapatid. Palakpakan naman natin ang ating kapatid. Good afternoon. Gusto ko lang i-praise the Lord sa
sa faithfulness niya sa buhay ko, lalo na sa trabaho, sa family namin. Kasi nung April, nalipat yung team namin sa ibang department. So yung department na yun, premium services. So hawak nila yung pinaka-critical na work. So sabi ko kay Lord, hindi ko dito kaya. Sabi ko, iba na lang po. Nakipag-deal pa ako dun sa manager ko. Sabi ko, TL, ayoko na po dito. Doon na lang po ako ulit sa CS, sa customer service. Tapos nag-devotion ako. Tapos the Lord speak to me na sabi niya sa akin, I will be with you until the end of age. So wherever I go, nasan ka man, yung favor ko, nasayo, yung goodness ko nasayo. So kahit saang department ka, andun ako, kasama mo ko. I am the same today, yesterday, and forever. So pananindigan ko yon. So April hanggang July, I always started negative yung scores ko. Ang target namin is 50%, depende sa level. So each time na negative yung score ko, may na-complain sa office na parang altar ko. Umiiyak ako kay Lord, negative na naman tayo. Paano na to? Ano na gagawin natin? So I always pray to the Lord. So yung faith ko andun talaga. Pero faith without action talaga is dead. So you still have to do what you can do what you have to do. So overall, I really thank God kasi lumabas yung result overall. Ako pa rin yung naging top performer from April until today. So sobrang hindi ko in-expect. So I really praise God talaga na saan ka man, nasan man tayo, saang place man tayo pumunta, we just have to believe that God is always with us. Pag may binigay siya sa'yong isang lugar, you always have to believe that God is always preparing your way and your path para mag-glorify yung name niya. Tapos second thing, yung kapatid ko nag-start na rin siyang makakilala kay Lord. So, lagi kong pinagpipray yun, tsaka yung mama ko, kasi hindi ko sila masyado na-sharean, pero I always have them in my prayer. So, nag-text yung kapatid ko, meron na daw siyang nagba-Bible na raw siya sa Jesus Christ Livestream Ministry. So, sabi ko, the Lord promised household salvation talaga na kahit not through me, the Lord will use other people para mapunta yung family natin sa Kanya. So, I really praise God for that. Praise God. So, tayo naman kahit saan naman tayo dalhin ni Lord, magsashine tayo dahil tayo mga anak niya di ba? At kahit ano namang position o low dyan, kayang-kaya natin yan kasi nasa atin siya di ba? Yung power natin, nasa atin, yung excellence nasa atin yan, di ba? At maganda lang doon sa pinatutuo niya yung pag-share niya sa kapatid niya. So, ano yan? Sunod-sunod na yan, di ba? Ayun nga yung ating team this year na tayo makapag-share ng word ni God, di ba? At mapakilala natin siya. Tayo po tumayo na at pagpatuloy po natin yung ating pagsasaya sa ating Panginoon, di ba? Salamat po, Panginoon Lord. Napakadakila mo sa mga buhay namin, O God. Salamat po, Lord, sa mga ginagawa mo sa bawat buhay ng mga kapatid namin, O God. Lord, kami po ay nagsasaya sa oras na ito, O God. Araw-araw, Panginoon, dahil Ikaw ay Diyos na mabuti. Ikaw ay Diyos na dakila, Panginoon. Parati, lagi, Panginoon, Ikaw ay lagi nasa tabi namin, O God. Hindi ka nagbabago, O God. Salamat sa lahat, Panginoon, sa iyong Lord, pag-asa, sa Lord, sa iyong faithfulness sa bawat isa sa amin, O God. Salamat po na patuloy mo nga kami, Panginoon, na baguhin from glory to glory, O God, na balang araw, Lord, maging kawangis ka nga namin, Panginoon, O God, sa gayon, Lord, ang mga taong nakapaligid sa amin, Lord, ay makita na nila ang Kristo sa buhay namin, O God. Salamat po. We just give you back all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. So, nag-trending po yung yung video nyo last week, Ang PM service daw ay dancing congregation. Totoo po ba 'yon? Matitingnan natin yan ngayong hapon na to. Pero po, alam naman natin na hindi po entertainment ang ating pagpupuri. Amen? Ito ay overflow ng ating kasiyahan, kagalakan sa ating puso. Amen? Amen. So, nagsisiris po ang ating pastora sa patungkol sa pagiging Christ-like. Di ba po? Meron na bang nagiging effect sa buhay natin? I-apply na ba natin ito? I believe, opo, na i-apply na natin ito. Di ba? At ang pinakagusto naman natin, kasi ang nais
nais ng Panginoon ay tayo ay mabago, sabi nga ni Pastor Ray. From glory to glory, di ba? Kung ikaw ay ganito ka last year, this year, paangat ng paangat ang buhay natin dahil sa Panginoon. Amen po. Amen. So, ang presensya lamang po ng ating Panginoon sa ating buhay ang may kakayahang magbago sa atin. Amen. So, sa hapong ito, papurihan natin siya at i-declare natin na patuloy na baguhin niya ang ating mga puso. Hallelujah. Panginoon, kami patuloy na nagpapasalamat sa iyo, O God. Tinataas ang aming mga puso, O God. Lagi naming sasabihin na baguhin mo nga ang aming mga buhay, O God. Kung paano mo nais, Panginoon, na ito ang magiyong. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Awitin po natin. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Tawitin natin muli. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Hallelujah. Praise you, O God. Woo! Salamat, Panginoon. Dahil sa araw na ito, kami ay may bagong kalakasan. May bagong pag-asa na mula sa iyo. Awitin natin. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umagang kay ganda. Kaya't dapat lang na ang buhay ko sa umaga ay ano? Ay laging bago. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo
Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas, at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Sabihin natin, pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umagang kay ganda. Kaya't dapat lang na ang buhay ko sa umaga ay laging bago. Binabago, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Hallelujah! Kung ikaw nananampalataya, naniniwala na binabago nga ng Panginoon ang buhay mo, magalak ka sa oras na ito. Amen! Woo! Salamat, Panginoon! Ikaw nga lamang, Panginoon, ang may kakayanan magbago sa amin, oh God. Binabago, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago, binabago mo ako araw-araw. Para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Sabihin mo sa Panginoon, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo i-declare mo. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Salamat, Panginoon! Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako binabago araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago araw-araw. 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 Binabago. Salamat, Panginoon. Alam namin sa declaration namin, oh God, patuloy may ginagawa ka sa buhay namin, oh God. Hallelujah. Sa presensya lamang po ng Panginoon, may kagalakan. Amen. May kapayapaan sa presensya ng Panginoon. Kaya tayo ay bababad. Babad sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin nanangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang bang nagtatagumpay? Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita,
iyo. Sabi po sa ating kinanta, bababat tayo sa Panginoon. Ay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang lahat pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natatay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang pusa na laging uhaw sa'yo. Sa'yo lamang kami nauuhaw, Panginoon. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Amen. Ang mga pagpapala mo, lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang pusa na laging uhaw sa'yo. Sabi po sa ating kinanta, ang sikreto lang dyan ay ang pagpupuri sa Panginoon. Tayo ay magtatagumpay. Hallelujah! Babad sa presensya ng Panginoon. Amen! Woo! Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na ano daw? Woo! Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Bakit ako masaya? Babad sa presensya mo, sa iyong salita, tulad ng isang pusa na laging uhaw sa'yo. Ang kailangan lang babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Bakit ako masaya sa presensya mo, sa iyong salita, tulad ng isang pusa na laging uhaw sa'yo. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang pusa na laging uhaw sa'yo. Na laging uhaw sa'yo. Amen. Na laging uhaw sa'yo. Woo! Na laging uhaw sa'yo. Nauuhaw ba kayo sa Panginoon? Na laging uhaw sa'yo. Na laging uhaw sa'yo. Na laging uhaw sa'yo. Babad! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Alam na natin ngayon kung saan tayo magbababad. Hindi sa mga bagay na nasa mundo, kundi sa presensya ng Panginoon lamang. Amen. Hallelujah. Salamat, O God, sa pagkakatagpo mo sa amin sa araw na ito, O God. We bless you. Hangarin namin, Panginoon, sa mga oras na ito ay pagharian mo nga ang bawat isa, O God.
Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging
wala ka mahirap gawin, aming Diyos, na ikaw ang maghari sa aming buhay. Ngunit sa oras na ito, binubuksan namin ang aming puso, binubuksan namin ang aming isip. Banal na Espiritu, ibabad mo kami sa iyong salita sa hapong ito, Panginoon. At sa presensya mo, aming Diyos, lahat ng mga bagay sa aming buhay ay iilawan mo, O God. Your glory, O God, will lit up every area in our life. At sa oras na ito, Banal na Espiritu, nais namin na Lord, hamunin mo kami. Confront us, O God, in the inner man. Lord, ano man ang mga bagay na pumipigil upang ikaw ay aming maging kawangis at katulad, sa oras na ito, aming Diyos, dalangin namin na i-expose mo yan sa aming puso. At dalangin namin na sa sandaling yan, pipiliin namin, Lord, na magpakumbaba at sumunod sa kalooban mo. Marami pong salamat sa presensya mo. Lord, binubuksan namin ang aming mga puso. Gawin mo itong matabang lupa, Panginoon, natatamnan ng iyong salita. At sa oras na ito, hinihingi ko aming Ama na wala kang salitang masayang. Lahat ito ay lalanding sa aming mga puso at ito ay kumilos sa aming buhay upang maganap ang sakdal na kalooban mo sa bawat buhay, bawat pamilya, sapagkat ang nais mo ay the best para sa amin. At ang best na yan, Panginoon, ay Lord, marahil yung iba sa amin nararanasan na, ngunit meron ka pang inilaan na mas higit, Panginoon, sa mga bagay na yan. Salamat po sa presensya mo at sa pagtuturo mo, Banal na Espiritu. We welcome you in this place. Have your way, Holy Spirit. Gawin mo ang kailangan mong gawin sa amin sa oras na ito. Ito ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa tatlo. Hallelujah. Akala ko meron tayong bisitang doktor. Magpapacheck up sana ako. Magandang hapon. Meron po ba tayong mga panauhin? Bisita. Doktor. Hallelujah. Nandito ang doktor ng mga doktor, ang Panginoong Jesus. Amen? Kayo ba ay handa na sa salita ng Diyos? Praise the Lord. Kung kayo ay handa na, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral ng Becoming More Christ-like. Sa Tagalog, paano tayo magiging higit na kawangis ng ating Panginoong Jesus. Amen? Yung iba sa inyo, bakit? Hallelujah. Kung nais niyong malaman kung bakit, balikan ninyo yung mga nakaraan kasi wala akong oras ngayon. Amen? Glory to God. Okay, first slide. Alam niyo po, ang ating pagiging kawangis ng Panginoon ay gawain ng Diyos sa ating buhay. Amen? Sabi sa Bible, He who began a good work in us will complete it. Amen? Siya ang magkukumpleto. Ano ang kailangan natin? Tayo ay maki-cooperate, makibahagi. Amen po. Okay, yung first slide natin sa PowerPoint, Tagalog po tayo sa hapon. Ang pagiging kawangis ng Panginoon ay isang lakbayin o isang biyahe. It is an expedition. Okay? At ang pagiging Christ-like, ito ay isang paglalakbay patungo sa kabanalan. Amen? Sabihin mo, kabanalan. Amen? Tingnan mo nga ang iyong katabi kong banal. Pero kahit banal yan, hindi mo yan dapat sambahin. Amen? Okay. So, kabanalan. Kapatid, sister, pwede ba kaming, pastora, pwede ba akong maging banal? Natural. Basahin natin ang 1 Peter 15:16. Sabi po doon, sa halip, basahin natin, yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Stop. Sino ang tumawag sa atin? Ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, walang makakarating sa akin nang hindi binigay ng Ama sa akin. Tama? So, ang tumatawag sa atin ay ang Panginoong Diyos, ang ating tagapaglikha. Amen?
Okay, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sa lahat ng paraan ng pamumuhay, tayo ay dapat maging banal. Sa pananalita, sa pag-iisip, amen? Sa pananamit, sa ugali, amen? Sa pagkain, sa pagbibiro, lahat ng bagay, lahat ng manner ng ating buhay, sa pagninegosyo, sa pagtatrabaho, sa pag-aaruga sa mga anak, sa ating asawa, sa ating relasyon, dapat tayo ay maging banal sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Wow! Pwede ba yon? Praise the Lord, pwede. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako ay banal. Alam po ninyo, holiness is God's highest attribute. Ang kabanalan ay ito ay pinakamatayog tangian ng ating Diyos. At siyempre, dahil ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay nakatira sa atin, nais tayo ng Panginoon, binabago ako araw-araw. Di ba? Maka-100 beses nating kinanta yun. Hindi naman 100 times, no? Binabago ako araw-araw, pinapabanal tayo araw-araw ng ating Panginoon. Because the resident Holy Spirit in us will see to it that the Holy Spirit is residing in a holy vessel. Tama. Ang banal na Espiritu ay hindi titira sa hindi banal na sisidlan. Ikaw ay sisidlan. Okay, so, next slide. Kaya mabilis tayo ngayon kasi nakasulat na dito eh. Hindi tayo, kung hindi yung pawardi-wardi kung saan ako pupunta. Ang katulad ng lahat ng paglalakbay, di ba? Tayo sa paglalakbay natin sa ating holiness, the path to holiness is full of life and death, perils and blessings. Sa Tagalog, ang daan na ating dadaanan kung tayo ay maglalakbay patungo sa kabanalan ay punong-puno ng dalawang bagay, kamatayan at buhay. Ano pa? Peligro at pagpapala. Those who will seek the Lord and who will endure will not be disappointed. Alam niyo po, sa ating paglakad, kung ang mahirap, nakita ninyo ang Panginoong Jesus nung siya ay ipinanganak sa lupa, ang daan na tinahak ng Panginoong Jesus ay dadaanan natin via Dolorosa. Amen? At sabi niya dito, it is a path in which we will be challenged. May pangahamon. Hahamunin tayo ng ating Panginoong Diyos. Kung meron ka pang hindi sinusuko sa Kanya, hahamunin ka ng Panginoon. Susuko mo ba yan o hindi? We will be empowered. Ngunit kung tayo ay susunod sa Kanya, the Lord ay palalakasin niya tayo. Ibabahagi niya sa atin ang Kanyang biyaya at kapangyarihan. It is a path in which we will be provoked. Ano ang provoke? Gagalitin tayo, magagalit tayo. Amen? Kasalanan ba ang magalit? Hindi. Kasalanan ang pagka nagalit ka, magkasala ka. Tama? Okay. Paano tayo to be provoked is, sabi nga natin, kung ikaw ay sawang-sawa na sa utang, dapat magalit ka sa utang. Dahil hanggat hindi ka nagagalit sa utang, hindi yan lalayas sa buhay mo. Maraming taong ganyan. Pagka nagalit ako sa utang, wala na akong mauutangan. Natural, para wala ka ng utang. Dapat magalit ka din sa sakit. Hindi mo ninanurse yung sakit mo. Ginagawa nating dahilan para hindi tayo tumulong sa bahay, hindi tayo maghanap buhay. Aba, dapat magalit ka dyan. Oftentimes, we will be provoked. And we will be crucified. Ayoko ng crucifixion. If you have to be Christ-like, you have to be crucified. Kailangan ipako mo sa cross ang iyong laman. Ano ba ang ipinako kay Jesus? Hindi espiritu, hindi kaluluwa. Ano ipinako? Laman. Ano yung mga pita ng laman mo? Gustong matulog, gustong magdota, gustong magkape, gustong kung ano-ano, gustong manood ng devil vision, gustong mambabae, gustong magdroga. O, ano yung mga pita ng laman, kailangan yan ay ipako natin. If we want to be Christ-like.
Di ba? Itaw mo mga sarili mo, ano na ba yung mga bagay na ipinako ko? Si Brother Orly, pinako na niya ang mga cats. Pinako mo na, ha? Iniwanan mo na doon sa krus. Hallelujah. So, ito ay daan that ends with God Himself. Ito po ang daan na ang destinasyon ay ang Diyos mismo. Di ba sabi natin last time, the Lord will sum up everything to Himself. Di ba? Susumahin ng Panginoon. It is the goal of holiness. Sige, next. Okay. Ang kabanalan ay hindi yung ikaw ay poker face, yung lagi kang nakaganyan, hindi ka makabasag-baso, di ba? Hindi ganon ang ibig sabihin ng holiness. Anyway, sa ating pag-aaral, mas magkakaroon pa tayo ng maraming revelation. True holiness is not just following rules. Hindi lang yung pagsunod ng patakaran o tuntunin o ng manual. Amen? Ito ay pagsunod sa ating Panginoong Jesus. It's not following rules, but it's following Jesus. It's not following a manual, but following Emmanuel. It's not following a certain way, your way or my way. It's following Yahweh. Di ba? Okay, Yahweh, I know you are near. Di ba? It's not changing behavior. Parang kumbaga, to make someone, it's not cleaning the outside. It's not cleaning the outside of the cup. It's not just changing your behavior. It's not just being nice. But if you are obnoxious, ibig sabihin kung ikaw ay kasuklam-suklam, maganda magsimula ka sa being nice. But that's not the goal. The goal is to change your heart. Baguhin ang puso. Baguhin ang kalikasan. Ang Panginoon, binago niya ang kalikasan natin, but we have to take care of our hearts, di ba? Okay, and we have to purify it with the help of the Holy Spirit. Ito po is not an antidote that deals with effect. Antidote means panglunas. Hindi ito gamot para gamutin ang mga epekto. Di ba? For example, halimbawa, yung lagnat. Ginagamot mo yung lagnat. Pero kung puro paracetamol ang iniinom mo at hindi mo naman tinitira yung cause ng lagnat, infection pala yon, hindi siya gagaling. Tama? Holiness is an antidote that deals with the cause of our human condition. The cause of our human problem is the sinful nature, or the impure heart, or the wrong mindset. Mali ang ating paniniwala, mali ang ating doktrina. Okay? And holiness is not just a command. Amen? It is a calling. It is not just a law. It is love. Amen? Amen po. So, ibig sabihin, pagka ikaw ay, halimbawa ay, ang nakikita sa'yo ay sunod ka ng sunod, pero doon sa puso mo talagang kumukulo. Kung pwede lang, manapak ka ng tao, hindi ka banalan yon. Diba? O, next slide. Every journey starts with a departure. Okay? Long before we arrive at holiness, we must depart from self-righteousness and pride. Sabi natin kanina, ang pagkabanalan ay isang paglalakbay, isang biyahe na mahaba. It is an expedition. Expedition na marami tayong madidiskubre. Unang-una patungkol sa ating sarili. Unang-una patungkol sa impurity ng ating sariling puso. Amen? And bago tayo, siyempre, pagka nagbiyahe ka, kailangang umalis ka. Di ba? Pag ako ay magbibiyahe, galing ako dito, pupunta ako doon, yun ang aking destinasyon. Kailangan umalis ako. May aalisan ka. Or, ibig sabihin, kailangan may tatalikuran ka. Kasi nandito ka. Nagbibiyahe ka, papunta doon sa distraction. Tatalikod ka, papunta ka sa kabanalan. At ang pinagmumulan natin lagi is self-righteousness and pride. Meron tayong sariling katwiran. Hindi yung katwiran ng Panginoong Jesus. Meron tayong kapalaluan. Okay? Yung ating self-worth, yung ating pride, yung ating yabang. Ako lang ang maliligtas. Kami lang, wala nang iba. Narinig niyo yun? Kami lang ang reliyon na maliligtas. Kayong lahat, dagat-dagatang apoy. Paano na yung for God so loved the world? Diba? Next. If we would truly live a holy life,
that pleases God, we must travel the way of humility and truth. Amen? Kung tayo daw ay mabubuhay ng totoo na kabanalan, kailangan daw tayo ay magbiyahe sa landas ng kababaang loob at katotohanan. Amen? Amen po. Sabi dito sa next slide, humility precedes holiness. Ang kababaang loob daw ay pinanangunguna. Kumbaga merong karwahe na papunta doon sa patutunguhan natin ay ang Panginoong Jesus. Ang nangunguna noon ay kababaang loob. Amen? At ang kababaang loob ay nakikita pagka tayo ay, ano ang Tagalog ng confront? When we are confronted by the truth of the Word of God. Pagka tayo ay hinamon, maybe, hinarap. Pagka tayo ay confront, di ba? Front, hindi back. Pag tayo ay hinarap, iniharap tayo sa salita ng Diyos. Kung ang attitude mo ay humility, nag-submit ka, papunta ka na doon sa holiness. Pero kung ang attitude mo ay, hindi ako yan. Si Tina yan, si Tina. Di ba? Sila yan, hindi ako. Wala. Di ba? Hindi ka patungong holiness. Matthew 11:29 said, "At matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at may mapagpakumbabang puso." Sino ang nagsabi diyan? Ang Panginoong Jesus. "Learn from me, for I am gentle and humble in heart. I am meek in heart." Si Jesus is the holiest man that ever walked the earth. And He is the most powerful voice that spoke this word. Sabi niya, learn from me. Amen? Matuto kayo sa akin. So, may ibig sabihin ng ating Panginoong Diyos. If we want power, if we want to rule and reign, if we want to be glorified just like, if we want to be Christ-like, kailangan sundin natin ito. Hindi po ba? So, kailangan nating tignan kung paano nagtagumpay ang Panginoong Jesus dahil sa kanyang kabanalan. James 4 verse 6, sabi po, "Ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba." Amen? So, ang karakter ng ating Diyos ay He resist. Ayaw niya. Ayaw niya sa taong mayabang. Ngunit nagpapakawala siya ng higit pang biyaya sa mga taong mapagpakumbaba. Therefore, holiness is a product of grace. It's not a product of your works. It's not a product of your performance. It is a product of grace because when you submit to the truth about the condition of your heart and you humble before God and seek His mercy, the Lord will release His mercy and His grace to change your heart. Iba talaga ang kapamaranan ni God, ano? So, grace ang nagbabago ng ating buhay. Hindi yung sarili natin ng ating gawa. Hindi po ba? Kaya napakahalaga na dapat subuko tayo. Ngayon, alam niyo po, ang isang ipokrito ay isang tao na hindi niya inaamin ang kanyang pangangailangan sa ating Panginoon. Di ba? Sige, tingnan natin yung ating next na slide kasi baka ma-preempt ko yung gusto kong sundin ito kasi nagliliwaliw ang aking isip. Ang dami kong gustong sabihin sa inyo. Baka abutin tayo ng 7:00. So, next slide na lang para may umaano ako. Ano ang ipokrito? Pagka tayo ay hindi nag-submit at nag-humble sa salita ng Diyos, yung bang, alam niyo po, ang pangungusap ng ating Panginoon sa ating puso ay subtle. Hindi niya tayo sinisigawan. Pagka may nangyayari na plague o kaya ay
Salot sa buhay mo, sumisigaw na ang banal na espiritu nun. Amen. At kailangan mo nang aabot ka pa ba dun sa sinasalot ka na bago ka makinig sa Holy Spirit? Di ba hindi? Kasi meron ka namang discernment, di ba? Ngayon, yung tao na ayaw mag-submit, ang tawag dito ay hypocrite. Okay? Ano ba ang hypocrite? A person who excuse his own sin while condemning the sins of another. He is not merely two-faced person. Sabi niya, ang isang hipokrito daw ay ine-excuse niya yung sarili niya sa kanyang sariling kasalanan, ngunit kinukundina niya ang iba na may ganon. Di ba? Halimbawa, ikaw ay chismosa. Di ba? Chismosa ka. Ayaw mong aminin chismosa ka. Pero kinukundina mo yung kapitbahay mo na chismosa. Hipokrito ka. Alam mo kung bakit hindi lamang siya double face? Kasi bawat isa sa atin, we are still struggling not to be two-faced. Aaminin ko, lahat tayo, may mga instances na, lalo na pag nagbabagong isip natin, but we admit to God, Lord, parang doble kara yata ako doon. Pagka ito ang kaharap ko, depende sa kaharap mo, ito sasabihin, pagka ibang kaharap mo, di ba? May mga times tayong ganun, but we know. Alam natin at inihahingi natin yun ng tawag at gusto natin na magbago, tama? Ngunit ang isang ipokrito, he is one who refuses to admit he is at times two-faced, thereby pretending a righteousness that he fails to live. Amen? Nagmamalinis. Ngunit hindi naman siya malinis sa kanyang lakad. Nakita nyo ang kaibahan ng two-faced sa ipokrito? Amen? So, kaya lagi nating sinasabi, huwag tayong manghusga. Bakit? Next slide. A hypocrite does not discern his Hindi niya naaaninaw, hindi niya nadadama na siya pala ay ipokrito. Amen? For he cannot perceive flaws within himself. Thus, does not deal with the corruption in his own heart. Ang taong ipokrito, dahil he makes himself appear righteous. Amen? Hindi niya nadidiscern, hindi niya naaaninag yung kalagayan at katiwalian ng kanyang sariling puso sapagkat ito ay kanyang dinajustify. Kaya ako lang naman nagawa yon kasi ganito ginawa sa akin. Ay, wala yon. Amen po. Nakukuha ninyo. Ayaw niyang harapin, ayaw niyang i-confront yung corruption, yung impurity ng kanyang sariling puso. Kaya mas iyon ay tinatakasan niya, mas lalo siyang nagiging bulag. Amen? Ay nako, wag mo i-record to. Grabe, yung mga nagkakagulo ngayon na, Iglesia, no, Cristo. Masama yun. Hindi nila alam na sila ay nadadaya. Hindi daw yung totoo. Di ba nakakalungkot, ano? Di ba? Kailangan yun panalangin na mo. You will come to a point na, Lord, talaga ang kailangan ng talaga yung convicting power ng Holy Spirit. Because you cannot judge. Di ba? Hindi mo sila pwedeng i-judge. Because their own hypocrisy, they do not know. Amen? Kakaawa, hindi po ba? Nakakaawa, okay. Since, ito ang hipokrito, a hypocrite does not seek the mercy of God. Because he has since he seeks no mercy, he has no mercy to give. And because he is under God's judgment all the time, judging is what comes through him. Yung mga palahusga ay yung mga tao na ipokrito. Lahat na lang mapanuri, lahat na lang hinuhusgahan. Yung church na yan, kung pupunta dyan sa church na yan, puro ang pinag-uusapan dyan, blessing at saka pera. Huh? Naalala ko, yan sa Rema, puro ang pinag-uusapan dyan, prosperity, puro prosperity. Talaga naman nag-prosper naman tayo in our spirit, soul, and body, and finances, hindi po ba? Amen? But we are more for holiness.
Because God is more concerned about what He is perfecting in your spirit rather than giving you the comfort of wealth. Diba? O, hindi ka naman pagkakatiwalaan ng Panginoon ng maraming pera kung ang puso mo hindi tama. That's why, kailangan maging Christ-like ka muna. O, diba? Okay, next. Naunawaan? Sige. Kung di nyo naunawaan, punta kayo sa bahay. Pakakainin ko kayo. Okay. We cannot remain hypocrites and at the same time find holiness. The first step is humility. Amen? So, napakahalaga po nun sa ating buhay. Ano ang humility? So, sabi natin kanina, humility brings grace to our needs. Ang kababaang loob ay nagdadala ng biyaya sa ating mga pangangailangan, sa ating weaknesses, sa ating kakulangan, sabi niya. And grace alone can change our hearts. Amen? Grace alone can change our hearts. Humility is the substance of transformation. Alam niyo ang substance? Para tayo ay mabago ng Panginoon, sabi natin kanina, binabago mo ako araw-araw. Ang substance is what we call sangkap or ingredients. Kung ikaw ay nagluluto ng dinengdeng, ang mga ingredients mo dyan ay, bagoong, asitaw, saluyot, kung gusto mo, anong gusto mong, yun ang mga sangkap. Ang sangkap ng transformation natin ay humility. So kung walang sangkap, walang holiness. Hindi po ba? And humility is the essence of all virtues. Imagine, para maging banal ka, which is the highest attributes of Christ, hindi siya naging banal kung hindi siya nagpakumbaba. Hindi po ba? The essence means diwa. Ito ang diwa. Ito ang espiritu ng lahat ng virtues. Ano ang virtues? Kabutihan, all the fruit of the Holy Spirit. Yan ang virtue na birtod. Di ba sa Tagalog, birtod? Pero mahirap intindihin ang birtod. Virtue is all the goodness, all of the kindness, all of the good things, all of the good qualities that you find in a person is what you call virtue or power. Amen? So, napakahalaga pala ng humility sa ating buhay. Okay? Sanctification, next. Sanctification starts not with rules, but with the forsaking of pride. Kasi kung hindi natin iiwanan at tatalikuran ang kayabangan at pride, self-righteousness, hindi tayo mag-grow in holiness and humility. Sabi dito, purity begins with our determined. Ano ibig sabihin ng sariling determined? Refusal to hide from the condition of our hearts. Out of self-discovery comes forth humility, and in meekness, through holiness, grows. Naintindihan nyo? Sino nakaintindi? Dito ka, brother. Ikaw mag-explain. Amen? Purity begins with our determined refusal. Ang daw kadalisayan ay nagsisimula sa ating determinadong pagtanggi na itago ang kondisyon, ang kondisyon ng ating puso. Out of self-discovery or awareness of enlightenment of our needs and sins and impurities comes forth humility, and in meekness, through holiness, grows. Ganito yan. Sa ating pagbibiyahe papuntang holiness, dahil ang banal na espiritu ang ating tagapagturo. Naniniwala kayo doon? Darating ang mga points, mga punto sa ating mga buhay, na ang banal na espiritu ay i-reveal niya sa atin, ipapahayag niya, isisiwalat niya ang mga katiwalian sa ating puso. Ang mga impurities, ang mga marurumi, ang mga karumihan sa ating puso na ating itinatago. Tama? Marami tayong itinatago. Banal na espiritu lang nakakaalam. Ngunit sa ating paglalakbay,
Punto by punto tayo dinadala ng Panginoon. Kasi kung dadalhin niya tayo one sweep, we will be discouraged. So, ang kailangan gawin niya ay step by step niya tayo na pinupurify. Okay. Itong mga area na ito, these are crossroads. Okay? Nakita ko ngayon na mayroon pala akong ganun na attitude na nakakabwisit, nakakainis. I turn off people or hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Diba? So, nagiging crossroad yan sa buhay ko. Bakit? Meron akong pwedeng dalawang gawin. Una, isuko ko yun sa Panginoon at ihingi ko ng tawad at ihingi ko ng biyaya na baguhin ako ni God. Lord, inaamin ko ang katiwalian na ito, corruption, impurity sa aking puso. Ayoko din po ito, Panginoon. Amen? Nagsisisi ako at hinihingi ko, baguhin mo ako, kailangan ko ang biyaya mo. So then, grace comes. Jesus is both grace and truth. Si Jesus, di ba, grace and, as you are confronted with the truth, and you repent, amen, the grace of God will flow in your life to change you. Okay? But, if you resist God, and you continue in your self-righteous, hindi naman ako yan iba yan hindi ako yan, wala ako yan, okay ako, nice, good ako, di ba? Your heart will become more hardened. And then, kaya ito crossroads because you can choose either the path to holiness or the path to hypocrisy. And in this crossroad, dito sa, ano ang crossroad sa Tagalog? Dito sa krus na daan. Oo. Dito sa krus na daan, dito ipinapanganak ang mga banal at ang mga ipokrito by the choices that they make. That's why humility is a must. Because when you are humble, you will submit to God. Di ba? Kasi sabi sa Bible, there's one thing you should know about our God. He resists the proud, but gives more grace to the humble. That's why holiness is a product of grace. Amen! Ganda, no? Ang ganda talaga ng Panginoon. Nakakatuwa. O sige, game. So, yun tayo hinuhubog ng Panginoon. So, the more we are confronted by the Holy Spirit, and the more we submit to the leading of and to the purification, that's why it's called sanctification process. Then as we become more Christ-like, we have more power. More power to fight the enemy. More power to stand in the gap. More power to make Jesus known. More power to heal the sick. Amen? Okay, next. Dito makikita natin yung dalawang klase ng tao. Amen? So, basahin natin. Isinalaysay rin niya. Sige, basa. Nababasa nyo? Hindi. Ha? Sige, basahin ko na lang. Isinalaysay niya ang ang talinghagang ito sa ilan na nagtitiwala sa kanilang sarili. Okay. Ang isang taong ipokrito ay ang tiwala sa sarili, hindi nagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos niya ay ang kanyang sarili. Okay. Na sila'y matutuwid at hinahamak ang iba. Oh, matsala lang ang matuwid, hinahamak ang iba. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Fariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Alam niyo na ang mga maniningil ng buwis, galit na galit ang mga Hudyo dyan dahil kung maningil sila ng buwis ay sobra-sobra. Diba? Kumbaga noon sa atin ay yung panahon ng Hapon na nakasaklot ng diba yun yung mga informer, diba? Na pinapatay ng mga makapili, yon. Yun sa Israel, makapili itong mga ito. Gustong patayin ng mga Okay. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya nito ng ibang mga tao. Na mga nangingikil. Mga di makatarungan. Mga nangangalunya. O gaya naman ng naninigil ng buwis na ito. Judgmental. Amen? Anong klase ng kanyang puso? Ipokrito as if wala siyang kasalanan. Okay? Nagnalangin pa. Okay, next.
Tapos, 2 ulit akong nag-aayuno. Wow, fasting ng fasting. Sa isang linggo, nagbibigay ako ng 10 sa lahat ng aking kinikita. Self-righteous. Subalit, ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw tumingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. Hiyang-hiya. Kundi, dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mabag ka sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, nananaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itinataas. Sino ang tinugon ng panalangin? Yung umaamin ng kanyang kasalanan. Yung nagpakumbaba sa Panginoon. Yung naghingi ng habag. Sabi niya sa Bible, he was justified. Ano ibig sabihin ng salitang justified? As if he did not sin. Amen? So can you see the power of repentance? Kasi tinatago mo, di ba sabi sa Bible, if you hide iniquity in your heart, the Lord will not hear you. So walang nangyayaring pagbabago sa buhay. Amen? Okay, so next. Itong taong ito ay tawag dito ay Christian Pharisee. Dahil wala na naman ngayong Pharisee, di ba? Pero maraming Kristiyano na ganyan. Di ba? Kung manalangin ay naghuhusga. Okay? Sila ay self-righteous. May sariling katwiran. Matuwid sila sa kanilang sariling mata. They view others with contempt. Ang tingin nila sa ibang mga tao ay hamak. Contempt is hinahamak nila yung iba. Okay? They are judgmental. Mapanghusga, mapanghatol. They are critical. Papanuri. Titignan niya ang tao para tignan, hindi tignan yung mabuti, kundi titignan niya yung mga uungkatin niya, hahalukayin niya kung ano ang pangit. Kung ano maganda na nga yung nakikita, palalakihin pa niya yung hindi maganda. Imamagnify niya. Amen? And then, superiority complex. Siya lang ang maliligtas, siya lang ang matalino, siya lang ang nakakahiram ng salita ng Diyos. Siya lang ang tama ang hermeneutics, homiletics, apologetics, xxx. Kasi nag-aral sa Bible school. Yan. And he is proud. Amen? Next. True humility is delighting in weakness. Hindi ibig sabihin na kung ikaw ay hindi, ang weakness mo ay kumain, hindi ibig sabihin na tuwang-tuwa ka na hilig mong kumain. Paano kung ma-deadball ka ngayon dahil na-stroke ka? Ibig sabihin, a weakness in your spirit. Amen? Yung weakness mo, weak ka sa mga, sabi dito, knowing that all strength is the product of God's grace. Like Jesus, we must delight in becoming lowly in heart. Amen? Tingnan mo nga ang katabi mo kung after how many minutes, 20 minutes, kung maamo na siya. Maamo ba yan? Baka antok, naantok. Naantok, ano? Gisingin mo, ayan, no? Si Roger, maamo. Hallelujah. Next. Baka kasi naantok na kayo eh. Okay. Paano tayo? Hallelujah. Thank you, Lord. Paano tayo papasok dito sa sagradong lugar na tayo ay maging banal? Alam niyo po, ang kabanalan ay natatagpuan natin kung hinahanap natin ang Panginoon. Amen? Sabi sa John 5:44, paano kayo mananampalataya gayong tumatanggap kayo ng kaluwalhatian mula sa isa't isa at hindi ninyo hinahanap ang kaluwalhatiang mula sa tanging Diyos? Amen. In the context of a humble and a proud person, di ba? Pagka hinanap mo ang Panginoon, makikita mo ang kanyang glory. Hindi mo pwedeng makita ang Diyos nang hindi mo makita ang glory niya because God is a glorious God. Amen? At maraming mga tao, brothers and sisters, kung ang hinahanap nila ay glory galing sa ibang tao, di ba? Hindi nila makikita ang Diyos. Amen?
Yung mga hypocrites, they glory in the exaltation that they get from other people. Kaya nga mini-maintain nila yung status quo. Di ba? Pero kung ikaw ang hahanapin mo, kaya nananatili silang ganon. Akala nila banal sila, pero in reality, hindi sila banal. Pero kung ang hahanapin mo ay ang Diyos, matatagpuan mo ang tunay na holiness. Amen? So, sabi natin next, holiness comes from finding God. Sabi po dyan sa John 7:18, ang nagsasalita ng mula sa kanyang sarili ay humahanap ng kanyang sariling kalwalhatian. Subalit ang humahanap ng kalwalhatian ng nagsugo sa kanya ay siyang totoo at sa kanya'y walang kasinungalingan. Amen? So, kung ang hinahanap mo ay ang kalwalhatian na naggagaling sa Panginoon, amen po, sa iyan ay ang totoo at sa kanya'y walang kasinungalingan. Amen? Kung hinahanap mo ang Panginoon, ang makikita mo ang glory ng Panginoon. Kung ang hinahanap mo ay sarili mo, ang kalwalhatian, self-exaltation, that is hypocrisy. Amen po ba? At hindi ka makakarating sa kabanalan. Amen? Pagka minsan, naalala ko ang nagsasalita ng mula sa kanyang sarili ay humahanap ng kanyang sariling kalwalhatian. Ang tao na masyadong confined siya sa kanyang sarili at ay ginagawa niya ang mga bagay para sa kanyang sarili at para sa kanyang kalwalhatian. May nabasa ako sa Isaiah, bigla lang ito ipinaalala ng Holy Spirit, okay lang ba sa inyo? If I will think aloud. Sabi niya doon, they form their own cobwebs. Diba? Maalala ninyo, kung tayo ay dependent sa Panginoon, wala tayong maipoproduce. Wala tayong maibibigay na hindi nagmumula sa Kanya. Tama. Pero, obserbahan ninyo ang gagamba. Yung kanyang, saan nagmumula yung sapot na ginagawa niya? Nagmumula sa kanyang sarili. May naibibigay ba siya? Hindi. Yung gagamba, ginagawa niya yung sapot na yon, pero ginagamit niya yon na trap para may makain siya. Yun yung mga flies. Diba? Self-dependent. Wala siyang kailangan sa Diyos. Ngunit tignan mo ang bee, honey. Tignan mo ang bee. Saan niya kinukuha yung inilalabas niyang honey? Kinukuha niya sa mga bulaklak. Di ba may pinagmumulan yung kanyang ibinibigay? Kaya yung ibinibigay niya, something that will endure. Pero yung gagamba, yung sapot niya nanggagaling sa kanyang puwet. Di ba pero napaka-fragile. Hindi siya nagstay sa isang ganyan lang sabog. Ganyan din ang taong mayabang. Ganyan din ang tao na walang dependence sa Panginoon. Meron ka bang bagay na magawa? It won't last. Sandali lang, parang naalala ko, no, ang Panginoong Jesus pumasok sa kanyang asno. Alam niyo yon yung Linggo de Palaspas. Amen, naalala ninyo yon nung sinalubong siya ng mga Israelita na inilagay lahat yung kanilang mga doon, mga clothes para daanan ng Panginoon. Sabi, blessed is he who comes in the name of the Lord, di ba? After 3 days, they are the same people who said, crucify him, crucify him. They are seeking their own glory, not the glory of God. They are not really finding God. Amen? So, kung hindi ka pala naghahanap sa Panginoon, hindi mo siya matatagpuan, hindi ka magkakaroon ng tunay na kabanalan. Amen? Okay, so pumunta tayo doon sa holiness. Sige, ang kabanalan ay hindi ang daan patungo kay Kristo. Si Kristo ang daan patungo sa kabanalan. Amen. Nakarinig na kayo ng mga tao, bro, nakita ninyo may mga issue sa buhay, nagkakagulo ang pamilya, imbitahin mo, lasenggo, ganyan. Bro, sumama ka kaya sa amin sa church, imbitahin kita. Ay naku pare, hindi ako pwede. Hindi pa ako handa. Di ba? Kailangan ko munang baguhin ito. Kailangan ko munang mapagwagian ko ang aking pag-iinom bago ako pupunta sa church ninyo. Kasi hindi ako tatanggapin na pa. Hindi ka pwedeng magbago.
Amen, yan ang ibig sabihin nun. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, ang kailangan mo si Kristo. Dahil si Kristo ang daan patungo sa kabanalan, hindi ang kabanalan ang daan patungo kay Kristo. Hindi ka makakarating. Amen? Okay, so, next. So, kailangan natin, kung tayo ay maghahanap ng Panginoon, kailangan natin yung kinanta ni Mako, na tayo ay katulad ng usa, ay mauhaw sa Diyos. At kailangan natin ang babad. Babad sa presensya. Babad sa salita. Kanina nung iniintay, sabi na, Lord, babad sa usa. Ay, hindi. Babad sa presensya. Amen. Hindi babad na usa. Daing yon. Tapa pala. Tapa. Amen. Hallelujah. So, tignan natin. Pagka hinahanap natin ang Panginoon at nahanap natin siya, makikita natin siya. Amen? Yung mga taong totoong naghahanap sa Diyos, nakikita nila ang Diyos. At pagka nakita mo ang Diyos, ikaw ay mababalot ng kanyang kaluwalhatian. At pagka ikaw ay nabalot ng kanyang kaluwalhatian, siyempre darating ang kanyang liwanag. At pagka dumating ang liwanag ng Panginoon, yung liwanag na yan ay parang x-ray machine na i-x-ray niya ang mga madidilim na bahagi ng puso mo. Tulog sila. Huwag na nga muna yung Job. Kasi binabasa nyo yan eh. Naunawaan nyo yung point ko. When you find God and you see Him, it is impossible for you not to see the impurity of your heart when you see God. Dahil sa presensya ng Panginoon, makikita mo, ma-x-ray ang kalagayan ng puso mo. Two things. When you see God, you will be able to see your heart. Diba? In the light of His heart. At makikita mo, katulad ng sinabi ni Isaiah, woe is me, for I am a man of unclean lips. Makikita mo lahat ng karumihan mo. That's why, if you want to be holy, you have to find God. Siya yung x-ray machine. Ngayon, kung ikaw ay seryoso sa iyong paghahanap ng holiness, you will humble down before the Lord. You will seek His mercy. You will seek His grace. Amen po? Yan ay katulad ng nangyari kay Job. Ngayon, basahin nyo na. Job 42 verse 1. Pagkatapos ay sumagot. Ito yung after na nagreklamo si Job, di ba? Kinausap ngayon siya ng Panginoon. Halika nga. Meron ka na bang nagawang isang bagay? Di ba? Okay. Pagkatapos ay sumagot si Job sa Panginoon at sinabi, alam kong magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang layunin na mahahadlangan. Kung ang layunin ng Panginoon sa buhay mo ay maging kawagis niya, walang makakahadlang dyan. Amen? Sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? Ikaw ba nagkukubli ka ng payo? Wala ka naman palang alam. Amen? Kaya't aking nasambit ang hindi ko maunawaan, mga bagay na lubhang kahanga-hanga para sa akin, na hindi ko nalalaman. Pag nag-reveal sa'yo ang Panginoon, matatameme ka. Okay. Tingnan mo nga si John, para siyang patay. Di ba? Nung nakita niya ang Panginoon. Next. Makinig ka at magsalita ako. Si Job ang nagsasabi nito ha. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, makinig ka. Lord, listen. Makinig ka at magsasalita ako. Tatanungin kita at sa akin ay ipahayag mo. Narinig kita sa pakikinig ng tainga, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mga mata. Kaya't ako'y namumuhi sa sarili ko at nagsisisi ako sa alabok at mga abo. Because I saw you, I abhor myself. And I repent in dust and ashes. Ganyan ang damdamin ng... Kaya, kung naghahanap tayo ng kabanalan, lagi nating hahanapin ang Panginoon. Sabi niya sa... Ano ang next dyan? Jeremiah 29 ba? Ano ang next?
Ay, bakit hindi natin nabasa yata yung Psalm 27? Naragpasan ba natin? Hindi pa tayo nakaladaan. Wala pa po. O sige, sabi sa Luke 16:15, at sinabi niya sa kanila, kayo ang mga nagmamatuwid sa inyong sarili, sa paningin ng mga tao, subalit nalalaman ng Diyos ang inyong mga puso. Lahat ng mga nagmamatuwid sa sarili. Alam ba ninyo, it's so easy to fake Christianity, especially if you are a pastor. Tama? Magugulat ka na lang. Kaya ipag-pray nyo ako. Kailangan ko talaga ang panalangin. Baka mamaya nagtuturo na ako dito sa inyo ng paling, nakanganga pa kayo. Kaya kailangan babad sa salita, di ba? Sabi niya, subalit nalalaman ng Diyos ang inyong mga puso sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Amen? Next. Jeremiah 29:13, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Hindi niya sinabing, hahanapin ninyo ako at matatagpuan ninyo kung hahanapin ako ng 99.9% ng inyong puso. Hindi. All of your heart. Amen? Kasi sabi sa Bible, if you seek, you shall find. If you will knock, the door will be open to you. What you are seeking, you will find. Halimbawa, meron kang asawa na pagkabait-bait, pero kung ang hahanapin mo ay mali, makakahanap ka. Amen? Kasi yun ang hinahanap mo. Okay? So, paano tayo dadating sa lugar na yon na makikita natin ang ating Panginoon ng mukhaan face to face? Amen? Psalm 27 verse 8. Sinabi mo, hanapin ninyo ang aking mukha. Sabi ng aking puso sa iyo, ang iyong mukha, Panginoon, ay aking hinahanap. Amen? May mga pagkakataon sa buhay natin, natatawagin tayo ng Panginoon para hanapin siya. And these are the times when we need to respond. Amen? Ang buhay natin, okay, bago ako pumunta doon, kasi gusto kong illustrate sa inyo, si Moses sa Exodus 33 verse 7. Para lang maintindihan natin. Okay. Kinaugalian na ni Moises na dalhin ang tolda at itayo sa labas ng kampo, na malayo sa kampo. Kanyang tinawag iyon na toldang tipanan. Sa English is the tent of meeting. Sa bawat maghanap sa Panginoon ay lumalabas patungo sa toldang tipanan na nasa labas ng kampo. Naintindihan nyo? Hindi na. Bibigyan ko kayo ng context. Okay, ang bayang Israel, nung sila ay palabas, papunta sa Canaan, nandun sila mga tolda sila sa wilderness. Hindi ba? At doon sa kampo, kung nasaan, kumbaga, illustrate na lang natin para madali. Nakahilera dito lahat ang mga tribo. Tribo ni Reuben, ni Dan, ni Judah, ganon, 12 tribes of Israel. Okay. Kung tinatawag ng Diyos si Moses na katagpuin siya, ang ginagawa ni Moses ay nagtatayo siya ng tolda, lumalabas siya dito sa kampo. Amen? Okay, pumupunta siya sa labas ng kampo at doon niya itinatayo ang tolda. Ang tawag doon is the tent of meeting or tolda ng tipanan. Pagka nakikita ng mga Israelita na si Moses ay dala-dala yung tolda at siya ay nagpipits ng tent doon sa labas, binabantayan nila si Moses kasi alam nila may tagpuan sila ni Lord. Amen? So, nakatanaw sila doon. Ngayon, nandun lang si Moses, nandun lang si Moses, pero tinitignan-tignan yun ng mga tao. Tapos pagka nakita nila na dumadating na yung the cloud of the presence of God, at yun ay nagre-rest sa pintuan ng tolda, alam na ng mga tao na dumating na ang presensya ng Diyos at nag-uusap na si Moses at saka si God face to face. Ang gagawin ng mga tao, lahat sila na nasa tolda nila ay sumasamba. Gandang no? What a sight
to behold. Because of one person seeking God, all the other people are blessed with the presence of God. Amen? Basahin ninyo yung Exodus, kinikilabutan ako eh. Ngayon, ang ano sa atin ng Panginoon, may mga punto sa buhay natin. And every time God asked Moses to seek Him, merong very important, very vital information na dapat malaman ni Moses because God is ready to do something great. Meron siyang gustong gawin na kamangha-mangha, kaya niya kinukausap ang kanyang lingkod. Ngayon, sa buhay natin, may mga times na pinaprompt tayo ng Panginoon na hanapin natin siya. In those moments, kailangan natin lumabas tayo sa camp. What is the camp? The camp is the camp of the familiar. Yung nakasanayan natin. Yung mga kinagisnan natin. Yung mga daily routines. Kung ikaw ay nagtatrabaho, ito ang routine mo. Kasi most of us, we are biktima tayo or alipin tayo ng ating routine or ng ating nakasanayan. For example, sinasabi ko, nung nandun ako sa San Miguel, nakasanayan ko na pagka nakabihis na ako, sasakay na ako sa kotse ko, kung ano man yung kotse ko na yan, papatakbuhin ko yan. Minsan, awake. Basta, alam ko, pag alis ko sa bahay, destinasyon ko, Pandacan. Maraming pagkakataon na dapat ang destinasyon ko ay head office. Kasi may meeting pala ako sa head office. Kasi may meeting pala ako sa Farola. Kasi may meeting pala sa ako. Pero pagdating ko sa Pandacan, nandun ako eh. Tapos sabihin ni Mabel sa akin, Ma'am Ski, may meeting ka sa head office. Late ka na. Ha? Kasi naging automatic. Amen? And those were the times, pagka naging automatic na tayo, parang, alam mo, meron akong feeling na we get so used with the anointing. We don't expect it anymore. We don't revere it anymore. We treat it as a common thing. Hindi yung tama. Kaya tatawagin tayo ng Panginoon. Seek my face. And my heart says, Lord, I will seek your face. Yun yung lalabas ka sa familiar. Pag lumabas ka doon sa routine mo and set aside a time to pray, to fast, to seek the heart of God, alam mo ang pwedeng mangyari sa'yo? Pwede ka magkaroon ng breakthrough. Pwede ka magkaroon ng deliverance sa matagal mo ng 50 years ka nang may sakit. O 20 years mo na ipinapanalangin. But if we do not respond to that prompting in our spirit, and we do not want to get out of the familiar to seek God, mamamatay tayo, hindi natin na-experience ang breakthrough at blessing ng Panginoon. Kasi, ang gusto ng Panginoon, i-move niya tayo from one degree to another level of glory. We are being changed. Kaya kayo nakikinig ng salita to build up your faith. Amen? So, iangat tayo ng Panginoon. Sabi natin, I'm not going back. I'm moving ahead. So, how can you move ahead without seeking the face of God? Pagka nagtawag ka dito ng prayer and fasting, swerte na yung may 3 tao, o di ba, na nagfa-fast. Yung Tuesday group lang ang nagfa-fast. As if we don't need to seek God. Diba? Sino ang nawawalan? Si God? Hindi. Tayo. Amen po. Amen. Di ako nagagalit Sabihin mo, mahal ko si Pastora. Ay, salamat. Hallelujah. Okay. So, if we want to discover a deeper, lagi natin take me deeper, Lord. Take me deeper. Deeper in love with you. Deeper in the things of God. But we have to invest time. Sabi dito, maturity begins when we break the cycle of seeking God only in hardship.
Kaya minsan, alam mo, nagpapadala ang Panginoon ng kahirapan sa buhay natin, challenges, para isik natin siya. Kasi doon lang tayo kumikilos eh. Di ba? Pero kung ma-break natin yung cycle, na saka lang natin isisik si God, kung marami tayong problema at gagawin natin na alam mo yon, na meron tayong pattern, meron tayong sequence na ganito isisik natin si God. Alam mo, nabibless ako kay Pastora Taiwo kasi every first 1 week of the month of July, every first 7 days of the year, nagpa-fast and nagpa-pray silang mag-asawa for the direction of the Lord. Pagkatapos ng half year, magpa-fast and pray uli sila sa direction. It becomes parang a routine sa kanila. Yun ang routine nila. But there are times na pag tinatawag sila ng Panginoon na mag-fast and pray, they do it. I hope na ganun ang mangyayari sa atin individually and corporately. Amen? Okay. So, holiness is seeking God's face. Amen? Praise the Lord. May natututunan ba tayo? So, let us not be governed by the familiar. Napakaraming, sige, i-ano mo yung ibang mga ano ko dyan. Tapusin natin ito kasi na. Matthew 19:27, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano naman ang makakamit namin? Okay talaga tong si Pedro, no? Gusto ng Panginoon iwanan nila ang lahat. Ibig nyo bang sabihin, hindi na tayo maghahanap buhay? Hindi na natin pakakainin ang ating pamilya? Hindi. Ang ibig lang sabihin ng Panginoon, number 1 siya. Kasi kung number 1 siya, susunod ang lahat ng, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Maraming mga bagay sa ating oras na pwede nating matipid. Huwag na kayong masyadong manood ng Nathaniel. Bridges of Love. Pangako sa iyo. Abunda. Huwag na. Amen. Buti na lang na wala nang forevermore. Na-addict ako doon. Diba? Mababawasan nyo yung devil vision. Bawasan nyo yung paglalaro ng computer games. Mababawasan nyo yung magazine. Mababawasan nyo ng ganito. Actually, kung titignan mo yung oras mo, ang dami mong oras na pwede mong ilaan sa Panginoon. Amen? Next. Luke 14:33, kaya't ang sino man sa inyo na hindi magtakwil sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad ko. Ano ibig sabihin nito? Yung mga bagay na kinukuha ang puso mo, laban sa Panginoon. Amen? Kung itong mga bagay na ito ay parang kumbaga ay kinaptivate na nila ang puso mo at hindi na ang Panginoon, itakwil mo yan. Amen? Ginawa mo ng Diyos yun. Amen? Okay, next. Sabi sa 1 Corinthians 3:3, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat habang sa inyo'y may mga paninibugho, mga pagtatalo, hindi ba kayo'y makalaman? Are you not carnal? Sabi sa Ingles, at kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng tao. Sa Ingles, maganda, do not walk as mere men. You are not just a man. You are a God-man. God is inside of you. Amen. You are not just a human, a natural being with a supernatural experience. Sabi nga ni Bill Winston, but you are a supernatural being with a natural experience. Sabi mo, I am a supernatural. Kung madidevelop ang Christ-likeness sa atin, we will not walk as mere men. Amen? Next verse. Yan. Basahin natin ng sabay. It is difficult to grow spiritually if our security is based upon the stability of outward things. Our security must come from God, not circumstances, nor even relationship. Huwag mong ibase ang security mo sa asawa mo. Paano kung namatay yan? O din secure ka na. Huwag mong ibase sa pera mo sa bangko. Amen? Paano kung nawala yan? Insecure ka na. Amen? Our sense of reality needs to be rooted in Christ. Walang da. In Christ. When it is, the other areas of our lives experience eternal security.
security. Gusto natin magkaroon ng eternal security. Alam mo, pag dumating tayo sa punto na yon, no matter how much possession you have, si Kristo pa rin ang satisfaction mo. Amen? Kaya ang security natin nasa Panginoon. We should be rooted in Christ. Amen? Next. Good people remain in lifeless church simply because they desire the security of familiar faces more than the truth of Christ. Kita ninyo? Hindi tayo sa nangaagaw ng members. Sa kapwa iglesia, ayaw natin yon. Gusto natin dun sa mga unsaved na churches. But these people, because they are not humble enough, natanggapin na sila ay deceived, ayaw nilang iwanan yun kahit nakita nila na sobra na ang gulo. Kasi hindi na sila mabuhay kasi nasanay na sila sa mga familiar. Amen? Humans are cocoon. Alam niyo yung cocoon? Yung caterpillar na binalot, 'di ba? Ay payong 'di ba, para maging butterfly, cocoon, 'di ba? Humans are cocooned, insulated against chains by the familiar. Do something new. Amen? If you keep kakalokohan, ano nga sabi doon? Ikaw daw ay isang insane kung yung ginagawa mo ng paulit-ulit ay gusto mong magkaroon ng ibang resulta. Di ba kung gusto mo magkaroon ng ibang resulta, gumawa ka ng iba. Amen? Okay, if you want to experience something different, do something different. And do it by the leading of the Holy Spirit. Amen? Next. Hebrews 13:12-4, ito na ang last natin. Kaya si Jesus man ay nagdusa sa labas ng pintuan ng lunsod upang gawing banal ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Kasama tayo doon. Kung hindi si Jesus pumunta sa labas ng gate, di ba? Kaya puntahan natin siya sa labas ng kampo, nadala ang kanyang kahihiyan. Sapagkat dito ay wala tayong lunsod na magtatagal, ngunit hinahanap natin ang lunsod na darating. Let us leave the familiar places, the familiar the things, the familiar patterns, and let us seek God. Sabi natin, God is a God of new things. Sabi kanina ni Mako dun sa kanta niya, ang Panginoon ay laging sariwa. Bakit, Panginoon, pagkagising ko sa umaga, hindi naman sariwa ang aking asawa? Di ba? Lalo na kung tumatanda. Hallelujah! Alam nyo, ang mag-asawa na wala sa Panginoon, ay walang sariwa dyan. Ngunit ang mag-asawa, kahit kasing edad ni Bossing at saka ni Mamski, laging may sariwa tuwing umaga. Amen? Because God opens our eyes to see the new thing in our partner that it will excite us. Amen? There is always something new in my husband every morning. Bago yung kanyang kulay ng buhok. Kaya nga lang hindi sariwa. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Huwag na kayo sa asawa maghanap ng sariwa. Kay God na lang. Amen? So sabi niya, ibang topic ito, bearing the reproach of Christ. Brothers and sisters, if we want to experience the presence, if we want to walk and progress in our walk in holiness, let us seek God. Let us find God. Amen. Let us walk in His ways. Amen. Let us identify with His crucifixion. Amen. So that we can experience His glory. Umalis tayo sa mga bagay na familiar. Amen. Kung di ka pa nakaka-attend ng prayer meeting, di ba? Sumama ka. At isasama ka namin sa groanings. Oh, hindi yun familiar sa'yo. At least may something new. Hindi po ba? Mag-experience tayo ng mga bagay na bago sa Panginoon at God will release His grace upon us so that we will eventually become like Him. Tayo pa ito, may pinagpala ba kayo ngayong hapon na ito? Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, tunay nga na napakabuti mo. Hallelujah. Pwede bang
bago tayo umalis, ay magpuri muna. Awitan muna natin ang Panginoon. Napakabuti niya, hindi po ba? Sa patuloy, sa araw-araw, tayo ay binibigyan niya ng bagong kapahayagan kung paano tayo managumpay sa buhay. Amen? So, nakarapat dapat lamang na siya ay ating sambahin. Habang nandito ang worship team, ihanda ninyo ang inyong mga handog at mamaya, pagkatapos nating sumamba, dalhin natin ang ating mga tithes and offering as our worship to the Lord. Amen? Sabi sa Bible, do not come before me empty-handed. Let us practice the presence of God every day. Amen? So tayo po ay magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Diyos, sa presensya mo, sa patuloy na pagtuturo mo sa amin. Tunay nga, binusog mo kami ng iyong salita. Salamat po sa biyaya na ito ay aming maisabuhay. Dalangin namin na may panganak sa aming puso ang pagnanasa, desire, paghahangad na ikaw ay lagi naming katagpuin. Sa pangalan ni Jesus, hinihingi ko na lahat ng mga anak mo, Panginoon, na nananampalataya ng kagalingan, ay pagalingin mo sila sa aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, magpahayag ka, kausapin mo ang bawat isa sa amin, lalo na sa katugunan ng aming mga problema at aming, Panginoon, concerns, Panginoon. Salamat po that you will perfect those things that concerns us, O God. We thank you for your goodness and for your love. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah.
ka. Dalangin kong turuan mo ang puso ko na laging magtiwala lamang sa'yo, Jesus. Mga salita mo'y panghahawakan ko, mananangan lamang sa kalakasan mo. Ang buhay ko'y hawakan mo, O Diyos. Di nananalising mawalay pa sa piling mo. Tunay na kaligayahan nakamit lamang sa'yo. Tanging yaman ka ng buhay ko. Panginoong Yesus, Ikaw ang tanging yaman ko. Ikaw ang tanging yaman namin. Salamat po sa presensya mo. Sa yaman mo, Panginoon, kami ay payayamanin mo. In Jesus' name, Amen. Praise God. Extend po natin ating mga kamay sa ating mga kapwa at mga handog. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming po salamat, Lord, na pinagpala mo na naman kami sa hapon na ito ng iyong mga salita, Panginoon, na tunay nga, Panginoon,